talagang bratinela to the max, no? Defeated. Medyo mahina yata ang tenga ni Vice President eh. And I do not care even if she is the Vice President. Defeated. Rodrigo, ikaw ay kakainin ko sa debate. Defeated. 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 Wait to be acknowledged before you speak. Yes, ma'am. Defeated. Oh, ang bigat nito, 35 million, 11 days. Defeated. Mr. Chair, yes or no? Davao style. Do not ask me to answer yes or no. You are not an investigator. Defeated. Di sana tumakbo siya. Defeated. Ay sisis imong kagaral. Tuwa sa dahig. Defeated. Only fools challenge the eagles. 2025 ngayon, tinitignan noong nasa administrasyon Kung kung mauulit. mananalo yung kanyang mga kandidato o karamihan, Opo. ay ibig sabihin approve siya Oh. oo sa mga tao. Pag hindi nanalo, hindi siya approve. Nung mukhang maraming mananalo, mukhang 8 yung alyansa. Oo nga. Oh, Paano yun? sabi nila hindi, referendum yan. Ah. Ngayon, paano ngayon? Bingo. Hindi nanalong majority. Yun lang. At the most 5, di ba? Opo. Sino-sino bang kwan ang yung Yamado. lakas? Ayan. Ang lakas lang na nanalo ang mga nanalo sina Erwin Tulfo, Yes. di ba? Opo. Si Bongo hindi kanila, number Hindi. 1. PDP. Si Bam hindi rin kanila. Hindi rin. Oh, di ba? Si Bato hindi rin kanila. Opo. Si Erwin, yun ang pinakamaraming boto ng ticket ni Pangulong Marcos ay number 4 lamang. Opo. Ibig sabihin, yung dalawang identify kay Pangulong Duterte, number 1 at number 3. Yes. At malaki ang agwat, ha? Si Bongo, ito ay halos malaki, ha? Opo. Halos 10 milyon ang pagitan ng number 1 at number 4. Number 4 yun. Oh, halos 10 milyon. Kiko Panghilinan, di rin kanila. Hindi rin po. Oo, pero inendorso ni Cheese Escudero. Opo. At saka si Bam, di ba? Opo. Rodante, Yes, si Bam sa ano yung INC. Hindi, Diba? I mean, inendorso rin ni Cheese. Okay. Oo, dalawa Oo. inendorso ni Cheese. Akala ko Si dun sa INC. Kiko at saka si Bam. Okay. Oo. Sorry. Si Okay. Rodante Marcoleta, lalong hindi kanila. Opo. Si Ping, ito ay kasama sa kanila at saka si Tito Soto. Pero ito naman i-endorso ng Pangulo kay hindi. Individual. Panalo to. Lumalabas Laging individual. panalo to. Si Pia Cayatan, laging panalo ito. Opo. Ang napanalo ng endorsement ni Sara Duterte, dalawa na pumasok at the last minute. Yes. Si Amy Marcos Yes. at si Camille Villar, number 10 and number 12 Opo, opo. respectively. Ayan. So, hindi nakakuha ng clean sweep, ni hindi nga nakakuha ng majority, ni hindi nga nakakuha ng kalahati. O, 5-5. Pero, puro top-notcher yung Top-notcher, kay opo. Pangulong Duterteng Duterte. mga kandidato, yung Opo. PDP laban. At, ang nakakagulat dyan, matataas din ang ranking ng mga iba, although first-timers, Jimmy Bondoc, number 17 yata. Opo. Di ba? Malapit pa rin. Si Ipe, Yes. kung hindi sumayaw yon, nanalo yon. Palagi ko nakasama yung sayaw eh. Hindi, nag-uumpisa pa lang naman sila. Oo, nakasama palagi ko yung sayaw. Ay, Parang ganun si yun. Bong Revilla sumayaw. Ibig sabihin yan, hindi na uso ang sayaw, Sayaw. sa nasyonal. Opo. Si Jinky Luistro sumayaw. Sawa nga ng sayaw eh. Parang Nanalo, palakang di ba? hinahabol para gawing dun sa Pampanga para iluto. Ganun. Nanalo, yan. Nanalo. Pero sa national, yung mga sumayaw, nangamote. Si Harry Roque yata sumayaw din di ba? Kailan ba sumayaw si Harry Roque? Nung last Noong time. 2019, di ba? 2019, O, hindi rin nanalo. Ayun lang. Si Jojo Binay sumayaw, di ba? Kasama si Alma Moreno, yung presidential, di din nanalo. Ayun. Sayang Yan. lang si Abby Binay, no? Si Abby Binay, kasama rin nila, natalo rin. Si Bong Revilla, natalo rin. Opo. Si Juan Nangamote, number 24. Malayo Si na. Tolentino. Tolentino. Naputol yung kanyang paninilbihan. Sayang. Sayang din. Si Benhar Abalos, ganun din. Opo. Anong nangyari sa kanya? Abalost. Abalos. Ayan. Aba, natalo. Aba, talo. Abalost. Oo. Pero, syempre, dapat kahit na mawala sila sa linya ng politika, tumulong pa rin sila. Oo. Hindi, pero ito, ang maling mga analysis. Opo. Kasi sabi ng ating kaibigan na si Attorney Larry Gadon, ito, sabi niya, and I quote,
Sabi niya, isang malaking pagkakamali kay Senator Amy Marcos na magpa-endorse siya kay VP Inday Sara. Dahil ito ay isang kiss of death. Gayon din si Camille Villar. Dahil wala naman talagang tao ang mga Duterte. Oo, anyari. Galit na sila. Mukhang Bumaliktad. this statement did not age well. Ayun. Kumbaga, sabi ng mga di ba? Sabi ng mga millennials, this did not age well. Marami pa lang tao kasi number one. Si Bongo, Napunta sa 6 million ang dumagdag from yung unang takbo niya. 20 million siya. Ngayon, 26 million. 26 million. Biro mong dagdag yun, no? Sayang naman yung kaibigan Si mo. Bato, tumaas ang rating. Di ba? Opo. Oh. Yun lang. At saka ito pa, ha? Yung sinasabi nilang endorsement sa Leyte, kung saan ang bulwarte ni Speaker Martin Romualdez at kung saan siya nanalo dahil walang kalaban. Pero ang Pilipinas yan walang kalaban sa arbitral proceedings sa South China Sea. Pero pag ganyan ako, lalaban na ako. Hindi, kita Pag mo. walang kalaban. Ito ha, kita mo. Sigurado. Doon sa Leyte, Aha. just to show you na walang hatak si Speaker Martin Romualdez sa mismong lugar niya. Kasi unang-una, pinadisqualify niya lahat ng kalaban niya. Grabe. Kasi natakot yata siya pag may kumalaban, baka natalo. Ma-upset parang sa Kwan, no? Sa Cebu. Can you imagine, nung Si una, Gwen Garcia. kaibigan ko yan si Pampari 4 eh. Opo. Nung una, negosyante yan, hindi naman politiko yan eh. First time yata niyan lumaban ngayon eh. Opo. Oo. Pero mo, institusyon yung natibag niya ron. Galing. Si Gwen Garcia. Kaya si Gwen Garcia parang nag-artista na lang yata sa Viva Max eh. Ha? Hindi pala. Gwen Hindi Garcia naman. pala yun. Gwen Garcia. iba yun. Iba yun. Iba hindi si Gwen Gwen Garcia Garcia yun. sa ano yun? Sa Cebu. Oo, Cebu iba yun pala si Gwen siya, Garcia. Viva Hot Babes yun. Ayun. Congratulations nga pala kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Yes. Naproklama na. Opo. Congratulations. 227,254 votes. Ayun. Siyempre, katulad ng sinabi ko, nanalo rin yung kaibigan natin sa Cebu, si Governor-elect Pam Baricuatro. Salamat din Governor Pam sa inyong pasasalamat. Di ba yun? Salamat sa iyong pasasalamat. Kasi nagpasalamat na siya, sabi niya, thank you for your support. In English, likewise. Likewise. Yan. At yun nga, di ba, noon nagkomento tayo roon na kaya pala ayaw isuspinde si Governor Gwen. Oo, dahil darating sila. Oo, darating pala endorse ni Yung grupo Governor nila, Gwen. opo. Pero yung iba, basta hindi kakampi, suspendido agad. Hindi yun ang kakamutihan. O yan. Akala nila kasi hindi mapapansin yan ng mga tao, yung mga pinaggagawa nilang yan. O yan. Talino ng botante ngayon. Ngayon, eto pa, no? Ako natatawa eh. Di ba may mga aligasyon na ngayon na hindi all above board ang eleksyon. Opo. Di ba may lumabas na? Opo. Yung 5 million na duplicate votes daw. Yun ang Paktay. oo, Ano yun yan? ang dapat titignan. Ngayon, Yes. of course, natanggi na yung COMELEC. Alam mo nang alam nga namang aminin nila yon, di ba? Nasiraan niya yun. Pero dapat imbestigahan niya kasi ang problema sa COMELEC, pag sinasabi mong yung source code mali, wala, didemanda ka. O bago hinaharas si Atty. Respicio ngayon, nanalo na pala yung pobre sa Reyna, sa Isabela, na vice mayor, ay pa iproklama. Oh, Kalokohan yun, no? Pero marami naman na may disqualification, pinroklama naman. Oo nga. Kasi nga, di ba unang-unang nagalit sila kay Atty. Respicio nung binuking sila na pag kinonekta yung machine online, baka magkaroon ng dayaan. Bago, nagre-reklamo rin siya doon sa source code. Marami rin nagre-reklamo, mali yung binabasa. Can you imagine si Raul Ambino? Yes. Hindi paglabas nung kanyang yung readout o yung parang resibo, no? Opo. Kung kinokonfirma kung anong binoto mo, wala siya. Hindi niya binoto yung sarili niya. Siya nawala. Hindi kaya galit siya sa sarili niya. Hindi siya believe. Ganon? Ngayon, eto pa, nanggagaslight na yung ibang mga tao. Kasi sabi nila, bakit lumabas si Bam at saka si Kiko? Wala naman sa survey, lahat ng survey wala. Alam mo, sinasabi, mali daw yung survey. Haller. Hindi ba yung ibang survey, ha? Katulad nung, yung strat base, yan. Ito man naman tong Kengkoy, itong strat base, oh. Ha? Yung sinasabi nila. Kasi ina-analyze nila yung pagpasok ni Bam sa ni Kiko.
Sabi nila, ang sinasabi nila, mali daw ang survey. Eh yung Pulse Asia sa kasing Social Weather Station at saka yung Publicus, consistent yan, tama ang nape-predict. Although hindi official yan, hindi binding yan, syempre. Yes. Oo. Yung mga hindi masyadong credible na mga survey company, Opo. katulad ng Stratbase, nagkomento pa yung hepe. Hala. Sabi, hindi, kaya yan si BAM nanalo dahil gusto ng mga tao yung accountability, transparency. Bakit ka magko-comment ng merits ng isang kandidato? Oh, di bias ka na. Sino pang maniniwala sa yung survey firm, di ba? Oh. King Kuy ang ginagawa talaga eh. Kaya alam mo, wala akong ebidensya, inaamin ko naman. Kanya lang, ha? Kaduda-duda talaga yung mga nangyari. Yung sa survey na papanong mali yung prediction at ang bilis. Hindi naman ganoon kabilis umakyat eh. Siguro kung number 10, number 11, si Bam Kiko, kasi ang layo nila dati, biglang nag-jump. King Kuy? Baka A1 yan. Oo, ewan ko sa kanya. Wala namang, hindi ng message, napaka-complex yung message para malaman mo ng survey lang na nanalo. Ang klarong message ay yung pagkapanalo, very strong showing ng mga kandidato Yes. na either identified kay Pangulong Duterte at pagkatalo ng mga taong umapi kay Pangulong Duterte katulad ni Benny Abante. Opo. Di ba? Natalo. Di ba? O. Tawag daw dyan eh. Yung riders, yung one rider, ang laki ng nabawas ng boto. Kawawa yun sayang. Yung Gabriela, ang laki ng nabawas na boto. Ewan ko kung papasok. Yung kabataan, sa mga left-leaning na mga grupo, isa lang ang maraming boto, yung Akbayan lamang. Opo, Bago, Akbayan. pangalawa, eto namang Duterte Youth, dalawang eleksyon na ito, ay isang representative. Ngayon, number 2, 3 seats. Galing O, yung Duterte Youth, dahil tagapagtanggol to ni Pangulong Duterte. O, yun ang reading na, yun ang very clear na message. Hindi complicated. The message is clear. Kung ikaw ay kaalyado ni Pangulong Duterte, Doesn't maraming mean. bumoto sa'yo. Kung ikaw ay kalaban, hindi ka iboboto. Yan. O, yun ang clear. Etong mga ganitong napaka-complex. Ito, meron pa, kala mo press release tong si Manhit eh. Kala mo siya yung PR nitong sina Aquino at Pangilinan, no? Sabi pa, former Senator Aquino and Pangilinan, long recognized for their unwavering advocacy for transparency, good governance, and social justice, offered clear and resonant platforms that address the pressing needs of the electorate. Nag-a-apply pa Paano lang mo nalaman sa survey lang? Ganun ka-complex? Galing mo naman Manhit. Oo. Ayan. Ba't di ka nalang mag-PR ng oposisyon? Naman, survey ka pa eh. King Kuy ka eh. Makunwari ka pa eh. Oo, aminin mo na kasi na pro-opposition ka. Yun lang. Yun na lang. Oo, kasi nagpapabalat kayo pa kayo eh. Mga kamote Kanta yun talaga ah. kayo. Oo. Balat Oo, kayo. balat kayo pala ang pag-ibig mo. Oh, Na yeah. natubog lang sa ginto. Oh, Ituloy mo, yeah. ituloy mo. Anthony Castelo. O kay sakit naman, Yan. nasayang lang ang pag-ibig ko. Oh, yeah. At Kaya ang buhay ko ngayon, balat kayo. Di ba? Hindi, alam mo, yung sinasabi nila na walang hatak mga Duterte was proven wrong. Yeah. Dito mo sa Maynila, in-endorse ni Sara Cisco. Opo. Di ba? Landslide. Landslide. Yung kalaban ni Abante, in-endorse ni Sara. Oh, di ba? O si Landslide. Abante. Oh, di ba? Kitang-kita mo yung mga in-endorse niya. Patalo na si Aimee at saka si Camille. Oh, endorsement ni Na isang Sara. tao. Oo, at endorsement ng INC syempre. Opo. Malaking tulong din Tulong yun. din. Pero kita mo naman si Bong, kahit in-endorse, di ba? Natalo rin. Sayang. Artista daw Ibig kasi. sabihin, wala na talagang gusto sa kanya sapagkat ayaw kasi ng mga tao yung kung saan ang ihip ng hangin ay doon ka. Opo. O, di ba dating Pangulo yun ng lakas? Opo. O, bago pumunta ron sa, dati, ano yan eh, di ba? Assessment mo lang yan, No. syempre. Ay, syempre, assessment. At saka siguro, yung issue nung hindi niya ibinalik, yung 124 million. Yun. Siguro, Inaalala mo eh. siguro, popogi siya ulit kapag binalik niya yun. Sa susunod. Di ba? Yes. Oo. Pero balik niya na ngayon. Sana. Pakiusapan natin. Hindi, dapat naman ibalik niya eh.
Baka Kasi- nakalimutan lang, sir. Katakot-takot na paalala na Grabe. businahan nga natin. Opo. Kasi di ba yung jingle niya busina? Di businahan natin. Tot 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 tot. Oh, sikat tot, yun, di ba? ha? Oo, di ba? Sikat yung busina na yun. Kaya ang nanalo, ang binoto hindi si Pero, Revilla attorney, eh. what Ang, if- ang binoto si Busina. Kaya natalo. Pero, attorney, pwede pa bang isauli yun if in case? Well, dapat pinaka sa uli nga eh. Ibang ano na, ibang ano na. Kahit na, kahit anytime yun. Ang- And ang pro-impeachment daw ay number 1, tingin niya, Chis Escudero, si Risa Ontiveros, at si Rafi Tulfo. Oh. So, tatlo na. Bilangin mo. Ay. Opo. Ganun mo dyan, ha? Okay. Ang undecided naman, tingin nila na wala silang nakikita na whether or not anti o pro-impeachment, hindi pa Neutral nila yun, hindi pa sabihin. mabasa, Okay. ay sina Win Gatchalian, Okay. yan, si Loren Legarda, at si Joel Villanueva. Ayun. Ang anti-impeachment naman ay si Jinggoy Ejercito, Alan Peter, at sa mga natitira, Opo. yan, si Mark Villar, si JV Zubiri. Yan ang anti-impeachment. Lima sila. Mm. Okay. So, ilan ang anti-impeachment? Sa Lima. mga natitira? Dalawa na lang, Okay, natira. Okay. Sa mga Undecided. sa mga na-re-elect naman, Okay. ang tingin nila na pro-impeachment ay si Lito Lapid. Yan. Ang anti-impeachment naman sa mga na-re-elect, sa tingin nila ay si Pia Cayetano. Tingin lang nila. Tingin lang nila, pero sumusunod yan sa kapatid niya lagi. Yan ang voting pattern nila. Siyempre, Correct. magkapatid. Oo. Si Bongo, si Bato de la Rosa, at si Amy Marcos. Yan. Sa mga bago naman, ang tingin nilang pro-impeachment ay si Kiko Panghilinan at si Erwin Tulfo. Siyempre, magkapatid yan. I'm sure, wherever one goes, yun ang pupunta. Kiko? Ang Kiko Pangilinan, yung sa mga bago. Bago. Sa mga bago. Okay. Kinlarify natin yung mga natira, yung mga re-elected Opo. na nagkaroon ng another term at yung mga bago ng Yes. first, new term ngayon, Oh, new term. Okay. Sa tingin nila, yung mga neutral naman sa mga na bago ay si Tito Soto, si Ping Lacson at si Bam Aquino. Hindi pa mabasa kung Ayun. saan. Sa anti-impeachment naman na mga bago Opo. ay si Dan Marcoleta at si Camille Villar. Yan. Okay, so tingnan natin sino ang pro-impeachment. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opinion lang ito ha, hindi Opo, natin sinasabing yan ang mangyayari. Ha? Yung undecided, 6 din. 6. Oh. Ang anti-impeachment ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So Anti. 12 ang anti na tingin nila yun ang magiging boto. Ang pro ay 6, Opo. ang swing ay 6. Ayun. So medyo malabo na nga impeachment kasi kahit 12 pa, kahit mahikayat mo pa yung 6 na undecided. Opo. 12 hindi enough. Ayan. Yan. Ibig diba? sabihin, matalino ang si PBBM. Kasi 2/3 ang kailangan eh. 50. Opo. Ano to eh? 2 ano to lang to eh? Diba? 2/3 eh, diba? 2/3, yes. 1/2 lang yung 12. So, Opo. bitin. So, yun ang nangyari. Humina ang leverage ng administrasyon pagdating sa impeachment. Di ba ayaw nga ni PBBM yan, impeachment? Alin, yun ang sabi niya. Opo, sabi niya. Sabi niya. Well, wag na natin pagdudahan. Di ba sabi ko nga, let's give him the benefit of the doubt. Pero ibig sabihin niya, di ba, ina-analyze natin yan. Opo. Ibig sabihin, ayaw ng Pangulo, hindi niya ma-persuade yung legislative. Opo. Lalo na yung lower house na ang hepe, ang boss doon ay yung speaker na pinsang buo niya. Ayun. So yun. So hindi natin malaman pero let's take his word for it na ayaw niya talaga ng impeachment. Oo. So malalaman natin yan. Diba? Okay. Sabi nga nila actions speak louder than Than words. words.